Benedicta Binita, tanong ko bro, iisa lang ba ang Freemasonry at Knights of Columbus, Brother Wendell? Okay, iisa lang ba ang Knights of Columbus at Freemasonry? Hindi, ang Knights of Columbus hindi yan Mason, no? Ang Knights of Columbus, pang-counter yan ng simbahan sa grupo ng Freemasonry. Pero may nalaman tayo na although pang-counter yan, meron daw umanong iba na miyembro ng Freemasonry na nakasali sa Knights of Columbus. So, ulitin ko, ng Knights of Columbus, hindi yan Masonry, kundi pang-counter yan sa grupo na Freemasonry. Ito, Brother Wendell, from Sister Hurley May. Brother John Ray, tanong lang, okay lang ba sa atin bilang Catholic na mag-post ng greetings ng Ramadan? Bro Wendell? Wala namang problema kung mag-post lang ng greetings ng Ramadan, no? In the essence of ecumenism. Wala yung problema. Sister Cora Bertumen, pakipaliwanag naman po ng Galatia 4:26, ano po ibig sabihin nun? Galatia 4:26, tingnan natin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Okay. Well, it talks about the New Jerusalem, the Mother Church. Dahil ang simbahan, theologically speaking, is the mother of all Christian, no? Ang Jerusalem na sinasabi diyan, yan yung bagong Jerusalem na magmumula sa langit, no? Mababasa natin yan sa Revelation 21, 3 and 4. 1 and 2. Sa 1 and 2. Ito ating mababasa. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na ring dagat. Ang nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong ng kanyang mapapangasawa. In other sense, yan ang church, yung mga banal, no? Na bababang kasama ni Panginoong Jesucristo sa huling panahon, ang bagong Jerusalem. Dahil ang simbahan, theologically speaking, tinawag siya na ina, the mother of all Christians. Kaya yun ang ibig sabihin ng 4:6 ng Galatia, nabasahin natin muli. Ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. So yan yung New Jerusalem, ang bayan ng Diyos, bagong bayan ng Diyos. Ibig sabihin tayo, ang church. Yan ang church, tinawag yan na mother. No, kaya nga tawag natin inang simbahan eh. Okay, kapatid, yan po ang ibig sabihin ng 4:26. Si Merjan Oiduhon. Good evening, Brother Merjan. Evening, brother. Pakilakasan ng mic bro, medyo mahina. Mahina. Good evening, Brother Johnny. Yes, good evening bro Mer. Yes. Yan, okay na. Okay. Tanong ko lang kung sinong sasagot dito sa about sa Divine Mercy, sa devotion ng Divine Mercy. Meron kasing sinabi doon si Sister Faustina na nakasulat doon na anong tawag doon? Yung ang sabi niya, ang sino mang kaluluwan pupunta sa confession bago ang tawag ito, kapistahan ng Divine Mercy, lalo na malapit na. Tanong ko lang doon, kasi sabi niya doon, ang sino mang kaluluwa na pumunta sa confession bago ang araw na iyon ay
mapapatawad at wala ng temporal punishment. Tanong ko doon, pag namatay yung tao doon na pumunta sa confession, halimbawa namatay ang tao na pumunta sa confession bago sa araw na yon at na tawag nito, wala na siyang ibig sabihin ba nun, wala na siyang temporal punishment sa ano sa purgatory? Brother Tama Angel. po. Yes, bro. Ang tao diyan plenary, no? Indulgence. So ibig sabihin niyan, part 'yan ng ano ng sa Divine Mercy po sa atin on Divine Mercy Sunday. Okay, paano ba magkaroon ng plenary indulgence yan? Hindi lang naman 'yun eh. Kailangan siguraduhin natin na lahat ng nag-ano ngayon, yun po ay additional na ano lang yan, requirement sa atin para magkaroon ng plenary indulgence. Mga special occasion yan, na totoo yun, basta't walang hanggat maari nga, kasama na rin yung ano dyan, kasama na rin nga yung walang venial sin, bro. 20 days yan sa mga hindi ano pa, hindi mo kailangan yung exact ng Divine Mercy Sunday. 20 days before and after magkakaroon tayo ng plenary indulgence yan. Even not exactly na nakapag-confess ka, ba, hindi ka na makapag-confess ng Sunday na yon. At hindi ka of course, no, yung hindi ka naka-receive ng communion, yung 20 days before at 20 days and after mag-confession ka, bro, kasama yun sa plenary indulgence. Pero muli, paalala sa atin, no, iwasan na rin pati yung kasalanan sa isip, salita at sa gawa, pati venial sin, no, kasama pa rin yun. So, kasama yon, yes, plenary indulgence, bro, before, kahit before, or during that, especially during that Sunday, Divine Mercy Sunday, especially pag nag-confession ka doon, or even before nun, bro, pwede yun, or after. Nakalagay sa ano sa Catholic teachings natin is 20 days before and 20 days after, effective pa rin yun plenary indulgence. But, of course, without venial sin. Yan ang medyo challenging sa tao yan. Paano ka, yung pagsasalita nga lang natin, di ba? Medyo, yung pagka-arrogance ba natin, pagkayabang natin, minsan pagkatapos natin, paglabas natin nga sa simbahan, sa confession, ano na yung naiisip natin, di ba? Nandun pa rin yung ano, controlling venial sin pa rin kasama yun, bro. Yes, kasama yun, yung plenary indulgence sa Divine Mercy Sunday, bro. Bro, cute ng Baguio. Thank you. May pangalawang katanungan ako, Bro Angel. Pwedeng pakiulit mo yung ano, yung dahan-dahanin mo para makuha ko yung tawag nito, yung prayer to Bro Merjan, balikan mo na lang yung live, bro, para makaano pa tayo ng ibang mga tanong, bro. Next question na lang, bro. Balikan mo na lang yung balikan mo na lang sa ano sa relive, sa ano sa YouTube. Kasi recorded naman to eh. ibig kong sabihin Hindi, brother, yung prayer yata. Ano Yes, ba yun? Yung seal and consecration? Tama? yes, Brother Angel, about sa food, okay. kasi ano, totoo yung sinabi mo, Brother Angel, kasi kahit dito sa amin, nung ako'y farmer pa, sa gulay, Dinadasalan. nakikita ko yung mga katutubo na kapag nasa kalagitnaan na malapit ng maani yung gulay or palay, may mga ritual talaga yan, Brother Angel, kaya totoo yung sinasabi mo, kaya sabi ko Kahit totoo, ano pa yan. kahit nasa Pilipinas, kasi iba, Yes. pwede bang ano, yung mga halal, sa Saudi ako, Hong Kong ako, sa Japan ako, dapat ba yes, kahit nasa Pilipinas, dahil nga sa lahat na nakikinig po ngayon, dahil yung mga farmer natin, ng mga, kahit yung mga palay yan, gulay man yan, mangingisda man yan, may ritual sila, no, bro Merjon? Yes, tama, Brother Angel. Kasi nakikita ko mismo, kahit dito sa amin sa bundok sa Cordillera, ganyan yung ginagawa sa mga gulay. May mga ritual yan. Kaya pwedeng dahan-dahanin mo, Brother Angel, pakibigay ulit yung yung prayer to break and consecration. Hindi ko nga kasi mahanap yung dating video mo. Iano mo nga, in the name of Jesus, I'll break all the seal and consecrations upon this food. Ako minsan pag namalengke na si Mrs. ang dami, no, mga kahit nga yung mga ano binibreak ko na rin mga tubig pati yung gamot, di ba? Di mo alam yung dasal ang ginagawa ng mga Hapon dito rin, no? So in Jesus name or in the name of Jesus, I break all the seal
and consecrations upon this food. 3 beses po yun. 3 times. Yes, And pag natapos mo na sa 3 beses, and I command all the bad spirit associated with this food, I command all the bad spirit associated with this food to go to the foot of the cross, and never return again. yes, Brother Angel. And saka mo idugtong yung ano, Brother Angel, And yung bless grace. us, O Lord, in this thy gift that we are bound to receive na. So, na-consecrate na. Tapos, ang huli nun, bless us, O Lord, in this thy gift that we are bound to receive. Yan po. Sa mga nakikinig, yun po yung lagi kasi talagang kahit saan bansa ka, kahit saan lugar ka, Pilipinas man yan, probinsya man. Kasi po yung alam naman natin, talamak na buong mundo yung occultism, no? Ang daming bilyon-bilyon tao hindi nakakaalam niyan. Salamat sa Diyos nalaman natin yan dito. Kaya nga ang dami ngayon, 'di ba, namumuhay na sa kasalanan, nagugulat ang mga tao, bakit nagkakaganito ang buhay? The possibility 'yan, contamination sa mga kinakain, sa mga occultism, sa mga superstitious belief, no? Maliban dun sa kasalanan pang isip, salita at gawa, no? So, isa 'yon sa pwedeng pagmulan ng mga ano natin, kasakitan man 'yan, problema man 'yan. So mas maganda isama na rin natin yung break all the seal consecration sa pagkain para at least yan man lang makaiwas tayo from there sa contamination. Bro Merjon. So, follow up ko lang, Brother. So, ibig sabihin ng Brother Angel, halimbawa, di ba, dito sa bahay kasi tatlo kaming magkakapamilya, yung anak ko, yung asawa ko. Pag umaalis ako, okay lang ba na ano, ipa-memorize ko din sa kanila yon para pag sila ang kakain na Sila ano, lang. sila na mag-break o kahit ako pag nasa labas ako kakain ako, ganoon din ang gagawin ko. Kahit saan ka, kahit saan Oh, tayo. kahit saan. Ako rin, Yes sa po. restaurant, kakainin namin. Minsan na, binibreak ko na rin pati yung in this restaurant na ako. So, kasi minsan ko order siya uli, si Mrs., no? So, kahit saan, ikaw, tapos ipa-memorize mo rin sa kanya dahil nga, pag hindi naman natin laging kasama yung mga pamilya natin. So, turuan mo na Yes, rin po sila para ano rin sila, safe sila sa pagkain na contaminated, kapatid. Okay, sige. Brother Angel, maraming salamat. Next time ulit. God bless. Salamat po sa Diyos. Salamat.